Sa malaking bulwagan na puno ng tawanan noong bisperas ng Pasko, lahat ay natahimik nang lumakad ang nag-iisang ama na si Mang Jose papunta sa lumang piano. Balak lang niyang tugtugin ang isang mahinang oyae para makatulog ang kanyang anak. Ngunit sa sandaling umalinggaw ang melodya, natigilan ang siyi na si Alfea Madrigal. Ito ang mismong awit na isinulat ng kanyang unang pag-ibig para lamang sa kanya, isang lihim na walang ibang nakakaalam. Nanginginig ang kanyang mga kamay, sumasakit ang kanyang puso, dahil ang lalaking sumulat ng awit na iyon ay matagal nang namatay. Kaya bakit niya ito naitugtog? Ang lobby ng corporate tower ay naging isang kahanga-hangang lugar na parang pinalamusan para sa Kapaskuhan nang dumating si Mang Jose noong gabing iyon. Ang puting ilaw ay bumubuhos mula sa mga marmol na haligi na parang nagielong talon, at ang amoy ng pin at cinnamon ay pumuno sa bawat sulok. Ang mga empleyado ay nagpapangkat-pangkat, ang mga baso ng tsampag ay kumikinang sa liwanag ng isang malaking puno malapit sa executive elevators. Si Mang Jose ay gumagalaw sa gitna ng maraming tao na halos hindi nakikita. Ang kanyang kulay abong damit pangtrabaho ay kupas na sa sobrang paglalaba. Ang kanyang makakapal na kamay ay mayroon pa ring bakas ng grasa mula sa pagkukumpuni ng heating vent kaninang araw. Sa edad na 36, dala niya ang isang tahimik na dignidad na karaniwang hindi napapansin ng karamihan. Nakikita nila ang janitor. Hindi nila nakikita ang artist na ang mga daliri ay dating sumasayaw sa mga entablado ng concert hall, na ang pangalan ay panandali ang lumabas sa mga lokal na pahayagan bilang isang umuusbong na talento bago magkagulo ang lahat. Ang kanyang anak na si Andrea ay kumapit sa kanyang kamay. Ang 7 taong gulang niyang katawan ay halos nanginginig sa excitement. Ang kanyang maitim na kulot ay tumatalon habang hinihila siya patungo sa dessert table. Ang kanyang kayumangging mga mata ay malaki sa pagtataka sa chocolate fountain. Pinanood siya ni Mang Jose na may pagmamahal na nagpapasakit sa kanyang dibdib, matindi at mapagprotekta at maihalong pagkakasala, dahil hindi niya maibigay ang pagkabata na nararapat para dito. Walang mamahaling damit, walang pribadong paaralan. Tanging isang maliit na apartment kung saan nagkakalkag ang radiator sa gabi at ang piano sa community center sa kabilang kalye, kung saan minsan naririnig siya nito na tumutugtog kapag akala niya ay walang nakikinig. Sa kabilang bulwagan, nakatayo si Alfea Madrigal sa mezzanine level, sinusuri ang kanyang dumain na may bihasang tikas ng isang ipinanganak upang utusan ang mga silid. Sa edad na 34, binago niya ang nagpupumilit na real estate firm ng kanyang ama sa Madrigal Holdings, isang higanteng commercial development na ngayon ay nagmamay-ari ng 40% ng waterfront ng lungsod. Ang kanyang kulay pulot na buhok ay nahuhulog sa malambot na alon sa likod ng kanyang balikat, at ang pulang-pula na damit na suot niya, na may matapang na V-neck na humihingi ng atensyon ng walang paumanhin, ay nagpahirap na hindi siya mapansin. Ngunit ang kanyang mga mata ang talagang nakakapigil sa mga tao. Kulay asul na yelo at mapagkalkula, tila sinusukat nito ang bawat tao, bawat anggulo, bawat posibleng kahinaan o pagkakataon. Karamihan ay nakita siyang nakakatakot. Ang ilan ay tinawag siyang walang awa. Walang tumawag sa kanya na malambot. Ngunit sa ilalim ng baluti ng kanyang designer wardrobe at matinding reputasyon sa boardroom, dala ni Alfea ang isang sugat na hindi pa ganap na gumaling. 16 na taon na ang nakalipas nang siya ay 18 at naniniwala pa rin sa mga fairy tale. Na-in-love siya sa isang batang lalaki na nagngangalang Leo Ferrer. Siya ay isang piano prodigy, lahat ay mailigaw na maitim na buhok at madamdaming mata, ang uri ng talento na nakalimutan mong huminga kapag siya ay tumugtog. Isinulat niya ang isang awit para lamang sa kanya. Tinawag niya itong ipangako ng bituin at tinugtog niya ito para sa kanya isang gabi sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin sa kanilang summer music camp. Bumubulong na naglalaman ito ng lahat ng kanyang nararamdaman ngunit hindi masabi. 3 linggo pagkatapos, namatay si Leo sa isang aksidente sa kotse sa isang maulan na highway. Ang awit ay namatay kasama niya. O iyon ang pinaniwalaan ni Alfea. Hindi na niya narinig itong tinugtog muli. Ipinagbawal niya ang kanyang sarili na makinig sa musika tulad ng dati, tinatrato ito bilang ingay sa likuran, natatakot na kung hahayaan niyang maramdaman ng malalim, lalamunin siya ng kalungkutan. Ang malakas na boses ni Andrea ay pumutol sa mga iniisip ni Alfea.
Ang bata ay kung paano naligaw mula sa kanyang ama at ngayon ay nakatayo malapit sa dessert table. Abot kamay ang isang strawberry na binalutan ng tsokolate na nasa labas lamang ng kanyang abot. Habang lumalawit siya sa mga daliri ng paa, nadulas ang kanyang paa sa isang bagay na basa, tiyampag, marahil ay natapon ng isang pabayang bisita. Nahulog siya ng malakas, ang kanyang tuhod ay bumagsak sa marmol na sahig. Maliit ngunit matalim ang tunog at agad na sumimangot ang mukha ni Andrea. Dumugo ang kanyang medyas. Si Mang Jose ay nasa kabilang dulo ng silid sa loob lamang ng ilang segundo, lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Kumuha siya ng malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Palagi siyang may dala nito para sa mga ganitong sandali at dahan-dahan itong idinikit sa kiskis na tuhod nito. Ang kanyang boses ay mahina at nakakapayapa, ang uri ng boses na kayang pakalmahin ang mga bagyo. Ang hikbi ni Andrea ay bumagal sa mga hikbi habang hawak niya ito, ang kanyang malapad na kamay ay naglalambing sa likod ng ulo nito. Ngunit bago pa man may angat ni Mang Jose ito upang dalhin sa banyo, upang maayos na linisin ang sugat, isang boses ng lalaki ang pumutol sa sandali. Nilapitan sila ni Ginoong Carlo Alcantara, ang kanyang gupit na navy suit ay walang bahid, ang kanyang panga ay mahigpit sa iritasyon. Si Ginoong Carlo ang nobyo ni Althea, o sa halip ang lalaking pinili ng kanyang ama para pakasalan niya sa loob ng 6 na linggo. Gwapo siya sa paraang pangmodelo, na may perpektong estilong buhok na kulay kastanyas at isang ngiti na hindi kailanman nakarating sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho siya sa private equity at madalas magsalita tungkol sa pag-optimize ng mga ari-arian at pagpapalaki ng halaga ng shareholder sa isang tono na nagpapaliwanag na tinitingnan niya ang karamihan sa mga bagay, kabilang ang mga tao, bilang mga item sa isang spreadsheet. Makokontrol mo ba ang anak mo? Bulong ni Ginoong Carlo kay Mang Jose, itinuturo ang maliit na bakas ng dugo sa sahig. Ito ay isang corporate event, hindi isang daycare. Kung hindi mo kayang magbayad ng yaya, marahil ay hindi mo dapat dinala siya. Mahigpit na ang panga ni Mang Jose, ngunit pinanatili niyang pantay ang kanyang boses. 7 taong gulang pa lang siya. Nadulas. Aksidente lang. Isang aksidente na hindi mangyayari kung alam mo ang iyong lugar. Tinukoy ni Ginoong Carlo ang mga damit pang trabaho ni Mang Jose nang hindi maitagong paghamak. Ikaw ang taga-maintenance. Mayroong staff entrance para sa isang dahilan. Nanginginig ang ibabang labi ni Andrea at may bumagsak sa dibdib ni Mang Jose. Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit isa pang boses ang unang pumutol. Bumaba si Althea Madrigal sa hagdan ng mezzanine nang maisadyang gilas, bawat hakbang ay sinusukat at mailayunin. Nang makarating siya sa kanila, ang kanyang mga mata na kulay asul na yelo ay nakatuon kay Ginoong Carlo nang may kalamigan na kayang magpatigas ng mga bintana. Wala kang karapatang kausapin ang aking mga empleyado sa ganyang paraan, tahimik niyang sabi. Tahimik ang silid. Lahat ay nakamasid, magsorry ka. Namula ang mukha ni Ginoong Carlo. Althea, ako lang. Magsorry ka, ulit ni Althea. Ang kanyang tono ay walang lugar para sa negosasyon. Ngayon, ang mga labi ni Ginoong Carlo ay napipi, ngunit nagawa niyang bumulong. Sorry na mas nakatuon sa sahig kaysa kay Mang Jose o Andrea. Bumaling si Althea kay Mang Jose, at sa isang saglit lumambot ang kanyang ekspresyon. Nakita niya ang paraan ng paghawak nito sa kanyang anak, ang pag-aalaga sa kanyang hawak, ang mapagprotektang galit na halos hindi na napigilan sa kanyang mga balikat. Nakita niya ang isang bagay na mapanganib na malapit sa pagkilala, bagamat hindi niya masabi kung bakit. Alagaan mo ang anak mo, malumanay na sabi ni Althea. Ang first aid kit ay nasa executive lounge. 5th floor. Kunin mo ang private elevator. Iginawi niya ang kanyang kamay patungo sa mga pintuan na tanso sa likod ng kanyang desk. Tumango si Mang Jose, masyadong masikip ang kanyang lalamunan para sa mga salita, at binuhat si Andrea. Nang bumalik sila makalipas ang 1 oras, maayos na ang benda sa tuhod ni Andrea at bumalik ang kanyang sigla dahil sa mainit na tsokolate at cookies na ibinigay ng isang mabait na executive assistant, lumakas na ang ingay ng party. May nagbukas ng piano, isang vintage Steinway na karaniwang nakatakip at tahimik sa sulok, mas pampalamuti kaysa sa functional.
Ilang empleyado ang nagtipon sa paligid nito, nagtatawanan at humihingi ng mga awit mula sa isang medyo lasing na accountant na alam ang tatlong chord at tinugtog ito ng may mas malaking sigasig kaysa sa kasanayan. Hinila ni Andrea si Mang Jose patungo sa instrumento. Daddy, pwede ka bang magpatugtog, please? Isang awit lang para makatulog ako. Nag-aalangan si Mang Jose. Hindi na siya naglaro sa publiko ng maraming taon. Ang aksidente. Diyos ko, ang aksidente ay sumira hindi lamang sa kanyang kamay. Mayroon din itong sinira sa kanyang kaluluwa, na nagpahirap sa kanya na hawakan ang mga susi sa harap ng sinumang maaaring humatol, sinumang maaaring makaalala kung ano siya dati, at makita lamang kung ano siya naging. Ngunit ang mga mata ni Andrea ay puno ng pag-asa, at bisperas ng Pasko, at napakatapang niya tungkol sa kanyang kiskis na tuhod. Paano niya masabing hindi? Umupo siya sa piano, at natahimik ang mga tao, pinalitan ng kuryosidad ang kanilang pag-uusap. Ang kanyang mga daliri ay nag-aalangan sa mga susi ng isang sandali, bahagyang nanginginig. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumugtog. Ang melodya na pumuno sa bulwagan ay hindi tulad ng anuman na narinig ng karamihan sa kanila. Malambot ito sa simula, tulad ng ulan sa salamin. Ang bawat nota ay inilalagay ng may ganitong katumpakan at pag-aalaga na parang hindi ito musika kundi isang usapan na ibinubulong sa dilim. Pagkatapos ay lumaki ito, naging isang bagay na nakakapanakit ng puso na napakaganda. Isang kaskada ng tunog na nagpahayag ng pananabik at pagkawala, at isang pag-ibig na napakalalim na wala itong mga salita. Pumikit si Mang Jose habang tumutugtog. Ang kanyang nasirang kamay, na may peklat mula sa pagkakadurog ng stage, riging 12 taon na ang nakakaraan, ay gumagalaw ng may gilas na lumalaban sa kanyang pinsala. Tumugtog siya mula sa alaala, mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Bawat nota, isang piraso ng kanyang puso na nakalatag sa mezzanine. Naghanda si Giselle, Althea Madrigal na umalis nang abutan siya ng musika. Natigilan siya sa gitna ng kanyang hakbang, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa tanso na rehas na halos pumuti ang kanyang mga buko. Ang melodya ay bumalot sa kanya na parang isang multo. Hinihila siya pabalik sa loob ng 16 na taon sa isang gabi ng tag-init nang ang mga bituin ay tila sapat na malapit upang hawakan, at isang batang lalaki na may maitim na mata ang tumugtog ng eksaktong awit na ito para sa kanya. Pangako ng bituin, awit ni Leo, regalo ni Leo, ang huling piraso niya na natira, nakabaon ng malalim sa kanyang alaala na pinaniwalaan niya ang kanyang sarili na baka inimbento lang niya ang kagandahan nito, ngunit hindi niya ito inimbento. Totoo ito. Bawat nota, bawat pahinga, bawat nakakapanakit na parirala ay eksaktong tulad ng pagtugtog ni Leo. Paano? Paano nalalaman ng estranghero na ito, ng janitor na ito, ang awit ni Leo? Nalabo ang paningin ni Giselle, Althea, sumikip ang kanyang dibdib, bawat paghinga ay may kahirapan sa paligid niya. Nagbulungan ang mga bisita ng paghanga, walang kamalay-malay sa katotohanan na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay basag na. Bumaba siya ng hagdan nang may nanginginig na mga binti, nahila sa piano na parang na magnet. Natapos ni Mang Jose ang awit at binuksan ang kanyang mga mata upang makita ang sihi na nakatayo ng 3 talampakan ang layo, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang asul na mga mata ay lumulutang sa hindi pa natulo na luha. Saan mo natutunan iyon? Ang kanyang boses ay naging garalgal, halos pabulong. Dahan-dahang tumayo si Mang Jose, malakas ang tibok ng puso. Alam niyang darating ang sandaling ito balang araw, kinatatakutan at pinananabikan niya ito ng pantay. Iyon ay isang lumang melodya lamang. Mayroon akong napulot ng ilang taon na ang nakalipas. Huwag kang magsinungaling sa akin. Biglang tumalas ang boses ni Althea, may bahid ng pagkabigo sa kanyang tono. Ang awit na iyon, isinulat iyon para sa akin ng isang namatay 16 na taon na ang nakalipas. Walang ibang nakakaalam nito. Walang sinuman ang makakaalam nito. Lumapit pa siya, sinusuri ang mukha nito para sa mga sagot na hindi pa niya handang ibigay. Sino ka? Bago pa man makasagot si Mang Jose, lumitaw si Andrea sa kanyang tabi, antok at nakangiti. Napakaganda niyan, Daddy. Pwede na ba tayong umuwi? Bumaba ang tingin ni Althea sa bata, pagkatapos ay bumalik kay Mang Jose. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang paraan ng instintibong paggalaw nito,
upang protektahan ang kanyang anak mula sa kanyang matinding pagtingin. Pinilit niya ang kanyang sarili na huminga, bumalik, alalahanin kung nasaan siya. Ngunit habang kinukuha ni Mang Jose ang Amerikana ni Andrea at nagmamadaling lumabas, nanatili si Gith. Althea sa kinatatayuan niya, ang melodya ay umaalingaw pa rin sa kanyang bungo na parang isang himno o isang sumpa. Hindi siya nakatulog noong gabing iyon. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Leo, naririnig ang boses nito na nangangako ng habang buhay sa mga nota sa halip na mga salita. Ngunit ngayon ay patuloy na pumapasok ang isa pang imahe, ang mga kamay ng janitor na may peklat na gumagalaw sa mga susi, ang kalungkutan na nakaukit sa mga linya sa paligid ng kanyang mga mata. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang anak na parang ito ang tanging bagay sa mundo na nararapat protektahan. Sino siya at paano niya ninakaw ang isang piraso ng kanyang nakaraan? Kinaumagahan, dumating si Githy, Althea sa opisina ng 2 oras ng maaga, ang kanyang mga mata ay madilim mula sa kakulangan ng tulog. Kinuha niya ang employee file ni Mang Jose at inilatag ito sa kanyang mesa. Ang impormasyon ay kakaunti. Nakuha 3 taon na ang nakalipas bilang staff ng maintenance. Walang nakalistang college degree. Dating trabaho sa isang warehouse, isang grocery store. Mga odd job. Emergency contact. Walang nakalista maliban kay Andrea, edad 7, anak. Walang binanggit na asawa o partner. Walang sinabi ang file tungkol sa musika, walang tungkol sa talento, walang nagpaliwanag kung paano ang isang lalaking nagtatrabaho ng night shifts, nagkukumpuni ng mga inodoro, at nagpapalit ng mga bombilya ay kayang maglaro ng ganoon. Kinuha ni Githy, Althea ang kanyang telepono at dinyal ang kanyang assistant. Kailangan kong hanapin ang isang tao para sa akin, si Ginoong Rafael de la Cruz. Siya ay isang kompositor. Dating nagtuturo sa Philippine Music Academy. Hanapin mo siya. Kailangan kong makipag-usap sa kanya ngayon. Dumating si Ginoong Rafael de la Cruz sa kanyang opisina noong gabing iyon, isang payat na lalaki sa kanyang 50 na may pilak na buhok at mabait na mga mata na natatakpan ng wire-rimmed glasses. Siya ang mentor ni Leo, ang nakakilala sa henyo ng bata at nag-alaga nito hanggang sa kunin ito ng aksidente. Hindi pa nakakausap ni Githy, Althea si Ginoong Rafael ng mahigit 1 dekada. Ngunit nang tumawag siya, dumating ito ng walang tanong. Ipinarinig niya rito ang isang recording na nakita niya online. May nag-film kay Mang Jose na tumutugtog kagabi sa kanilang telepono at ipinost ito sa isang pribadong grupo. Tahimik na nakinig si Ginoong Rafael, hindi mabasa ang ekspresyon nito. Nang matapos ang video, inalis niya ang kanyang salamin at kinuskos ang kanyang mga mata. Kamangha-mangha iyon, tahimik niyang sabi. Ito ba ang pangako ng bituin? Awit ni Leo. Nag-alinlangan si Ginoong Rafael. Ito ang parehong melodya. Ngunit Althea, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Isang bagay na dapat kong sinabi sa iyo 16 na taon na ang nakalipas, ngunit hindi ko ginawa dahil naisip kong mas masakit ito kaysa makatulong. Bumilis ang pulso ni Althea. Ano? Hindi natapos ni Leo ang awit na iyon. Sinulat niya ang panimula, ang unang 8 bar, at siya ay napakatalino. Siya ay palaging ganoon, ngunit na-stuck siya. Hindi niya alam kung saan dadalhin ito. Naiinis siya, patuloy na nagbabago ng mga bersyon, nagsisimula muli. Huminto si Ginoong Rafael, maingat na pinili ang kanyang mga salita. May isa pang estudyante sa kampo noong tag-init na iyon. Tahimik na bata, talentado. Ngunit hindi napapansin. Humingi ng tulong si Leo sa kanya. Kinuha ng ibang estudyante ang panimula ni Leo at tinapos ito. Ginawa ang 8 bar na iyon na isang bagay na pambihira. Ngunit pagkatapos ay namatay si Leo. At ang awit ay naging kanyang pamana. Hindi ko kailanman itinuwid ang talaan dahil naisip kong hindi nito pararangalan ang kanyang alaala. Pakiramdam ni Githy, Althea ay umikot ang silid. Sino ang isa pang estudyante? Hindi ko matandaan ang pangalan niya. Matagal na. Hindi siya lumaban para sa kredito. Nang mamatay si Leo, naglaho na lang siya. Sumikip ang mga kamao ni Githy, Althea sa kanyang mesa. Si Mang Jose. Ang lalaking tumugtog kagabi. Maaaring siya ba iyon?
Tiningnan ni Ginoong Rafael ang nakaimbak na frame ng video sa kanyang laptop screen sa mukha ni Mang Jose na nililao sa ilaw ng piano. Hindi ko alam. Maaari. Ngunit may isang paraan lamang upang malaman. Tanungin mo siya. Ngunit ang pagtatanong kay Mang Jose ay naging mas mahirap kaysa sa inaasahan ni D. Althea. Hindi siya nagpakita sa kanyang susunod na shift o sa sumunod pa. Nang sa wakas ay pinadala niya ang seguridad sa kanyang nakalistang address, isang rundown na apartment building sa silangang bahagi, nakita nila itong walang laman. Sinabi ng may-ari ng lupa na umalis na si Mang Jose at ang kanyang anak 3 araw na ang nakalipas, binayaran ang kanilang upa hanggang sa katapusan ng buwan at naglaho ng walang forwarding address. Ramdam ni Gise, Althea ang takot na kumapit sa kanyang dibdib. Pinalayo niya ito. Ang kanyang mga tanong, ang kanyang intensidad, ang kanyang desperadong pangangailangan ng mga sagot ay nakapagtakot sa kanya. Ngunit bakit? Ano ang tinatago niya? O mas tumpak, ano ang kanyang pinoprotektahan? Ang sagot ay dumating sa isang gabi nang bumagsak ang nyebe ng makapal at mabigat na bumabalot sa lungsod ng puting katahimikan. Nagtatrabaho pa si Gise. Althea hanggang gabi, sinusubukang ilihis ang kanyang sarili mula sa nanunuot na kawalan na muling binuksan ng awit ni Leo, awit ni Mang Jose, sa loob niya. Malapit na siyang tawagan ang kanyang driver nang marinig niya ang musika ng piano na umaakyat mula sa lobby. Mahina, nakakapanindig balahibo, hindi mapagkakamali. Bumaba siya ng hagdan, ang kanyang takong ay kumakalansing sa marmol, ang kanyang hininga ay napakabilis. Walang laman ang lobby maliban sa isang figura na nakaupo sa piano. Si Mang Jose, nakatalikod sa kanya, ang kanyang mga balikat ay nakakuba na parang may daladalang di nakikitang bigat. Tinugtog niya muli ang pangako ng bituin, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang tunog. Mas malungkot, mas sumuko. Bumalik ka, sabi ni Althea. Napatigil ang mga kamay ni Mang Jose sa mga susi. Hindi siya lumingon. Hindi ko sana dapat tinakbuhan. Tinanong ako ni Andrea kung bakit kami umalis at hindi ko siya mabigyan ng magandang sagot. Nagustuhan niya rito. Nagustuhan niya ang mga cookies na ibinigay sa kanya ng mabait na babae. Nagustuhan niya ang panonood ng mga ilaw. Huminto siya. Utang ko sa iyo ang katotohanan kahit pakamuhian mo ako dahil dito. Hinding-hindi kita kayang kamuhian dahil sa pagtugtog ng napakaganda, sabi ni Guy. Althea, lumapit pa. Ngunit kailangan kong maintindihan ang awit na pangako ng bituin. Si Leo Ferrer ang sinasabing sumulat nito para sa akin bago siya namatay, ngunit sinabi sa akin ni Ginoong Rafael na hindi natapos ni Leo iyon. Iba ang tumapos. Huminto siya sa mismong likod nito. Ikaw ba? Sa wakas, humarap si Mang Jose sa kanya. Sa malapitan, nakita ni Gise, Althea ang pilak na nakapaloob sa kanyang light brown na buhok. Ang manipis na mga linya sa paligid ng kanyang mga mata na nagsasabi ng masyadong maraming gabing walang tulog at masyadong maraming pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata, kulay abo berde at masakit na tapat, ay pinanatili ang kanyang mga mata nang hindi kumukurap. Simpleng sabi niya, "Ako iyon." Halos matumba ang mga tuhod ni Althea. Kinapit niya ang gilid ng piano upang mapatayo ang sarili. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo hinayaan siyang kunin ang kredito? Dahil mahal ka niya, sabi ni Mang Jose. At wala akong sinuman. Isa lang akong bata na tumutugtog dahil kailangan. Hindi dahil nakatadhana akong maging dakila tulad ni Leo. Nasa music camp ako sa isang scholarship na halos hindi ko kayang bayaran. Wala ang pamilya ko. Nagtrabaho ako gabi-gabi sa paghugas ng plato sa isang kainan para lang mabayaran ang pamasahe ko papunta at pabalik. At pagkatapos nakita kita. Tumawa siya ng mapait. Marahil ay hindi mo matandaan. Bakit mo pa maalala? Hindi ako nakikita, ngunit pinanood kitang tumawa kay Leo. Pinanood ang paraan ng pagliwanag ng iyong mga mata kapag tumutugtog siya. At naisip ko, ganyan pala ang pag-ibig. Ganyan ang ibig sabihin ng mahalaga sa isang tao. At gusto kong bigyan ka ng isang bagay. Kahit na hindi mo kailanman malaman na nagmula ito sa akin. Kaya sumulat ka ng kanta ng pag-ibig para sa ibang lalaki na ibibigay sa akin, bulong ni Guy, Althea.
Sumulat ako ng kanta ng pag-ibig para sa iyo, kinuha ni Mang Jose. Ibinigay lang ito ni Leo. Alam niya na may nararamdaman ako na hindi ko maipahayag. Hindi siya naging malupit tungkol dito. Nag-alok siyang sabihin sa iyo ang totoo, ngunit sinabi kong hindi. Sinabi ko sa kanya na ikaw ay para sa isang tulad niya, isang brilyante at may kumpiyansa at buo. Hindi isang tulad ko. Dumadaloy ang luha sa mukha ni Althea nang hindi napigilan. At pagkatapos ay namatay siya. Ulit ni Mang Jose. At hinayaan ko ang awit na maging kanyang pamana dahil nagpasaya ito sa iyo. Dahil nagbigay ito sa iyo ng isang bagay na kapitan. At umuwi ako at sinubukang kalimutan na naging sinuman ako maliban sa kung ano ako ngayon. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Althea. Sinabi ni Ginoong Rafael na talentado ka. Bakit nag-aayos ka ng mga tubo sa halip na tumutugtog sa mga concert hall? Itinaas ni Mang Jose ang kanyang kanang kamay, inikot ito upang makita niya ang mga peklat na nakakalat sa kanyang palad at hanggang sa kanyang pulso. 3 taon pagkatapos ng tag-araw na iyon, pumirma ako ng kontrata sa isang performance company. Ang kumpanya ng iyong ama, sa katunayan, ang Madrigal Productions. Ito sana ang aking malaking pagkakataon. Naipit ang aking kamay sa pagtulak sa isang cellist. Nang hilahin nila ako palabas, nadurog ang mga buto. Pagkatapos ng 3 operasyon, sinabi ng doktor na hinding-hindi na ako makakapaglaro ng propesyonal. Naging yelo ang dugo ni Althea. Ang kumpanya ng aking ama? Ang imbestigasyon ay nagtapos na ito ay isang masamang paraan ng pagtitipid. May isang nag-aproba ng substandard na kagamitan upang makatipid ng pera. Ang kumpanya ay tahimik na nakipag-ayos sa lahat ng kasangkot. Nagkaroon ako ng sapat na pambayad sa aking medical bills, halos. Pagkatapos ay tinapos ang kontrata at ako ay naligaw. Ngumiti siya ng walang kining. Kaya natuto akong mag-ayos ng mga bagay na nasisira. Tila akma. Nahilo si Althea. Ang kanyang ama, si Ginoong Ramon Madrigal, ay palaging walang awa sa negosyo. Ngunit ito, alam mo ba? Nang kinuha mo ang trabahong ito rito, alam mo ba kung sino ako? Hindi sa simula, pag-amin ni Mang Jose. Kailangan ko ng trabaho. Anumang trabaho. Ngunit pagkatapos nakita ko ang iyong pangalan sa direktoryo at nagtaka ako. At pagkatapos nakita kita at alam ko. Tiningnan niya ang kanyang mga mata. Nanatili ako dahil duwag ako. Dahil ang makita ka sa malayo ay mas mabuti kaysa sa hindi makita ka sa lahat. Bago pa man makasagot si Althea, biglang bumukas ang mga pintuan ng lobby. Humakbang si Ginoong Carlo Alcantara, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Sa likuran niya, 2 lalaki na nakasuot ng suit ang pumaligid sa ikatlong figura. Agad na nakilala ni Althea, ang kanyang ama, si Ginoong Ramon Madrigal. Ang matandang lalaki ay nagdadala ng parehong mapagmataas na tindig na nagpapakilala sa kanyang 30 taong pamamahala bilang bago kinuha ni Althea. Ang kanyang pilak na buhok ay nakasuklay pabalik, ang kanyang charcoal suit ay walang bahid, ngunit ang kanyang mga mata, malamig at mapagkalkula, ay walang ipinapakita kundi paghamak ng tumingin sila kay Mang Jose. Kaya totoo, sabi ni Ginoong Ramon, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ang aking anak ay pasimple-simple lamang sa kanyang katulong. Althea, mas mabuting pag-ugali ang itinuro ko sa iyo. Ano ang ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Althea, humakbang sa pagitan ng kanyang ama at Mang Jose. Tumawag si Carlo sa akin. Sinabi niya na nagpapakatanga ka sa isang janitor na sinusubukang perahan ka sa isang malungkot na kwento tungkol sa isang lumang aksidente. Naging kurba ang labi ni Ginoong Ramon. I-assume pinag-uusapan niya ang insidente sa Madrigal Productions. Ang kung saan ang walang silbing pianista ay sinubukang kasuhan kami ng milyon-milyon dahil napakapawis niya para maiwasan ang bumagsak na kagamitan. Hindi siya sinusubukang perahan ang sinuman, matulis na sabi ni Althea. At hindi niya kasalanan ang aksidenteng iyon. Kasalanan namin. Negosyo iyon, kinuha ni Ginoong Ramon. Minsan kailangang magsakripisyo para sa pinansyal na kita. Ang bata ay nabayaran ng patas. Patas? Tumindi ang boses ni Althea.
Sinira mo ang kanyang karera at binayaran mo siya halos sapat lamang para sa kanyang mga gastos sa medikal. Sinira mo ang kanyang buhay. Iginawi ni Ginoong Ramon ang kanyang kamay. Mediocre lang siya. Pabor pa nga ang ginawa namin sa kanya. Kung nagkaroon talaga siya ng talento, nakahanap sana siya ng paraan para magtagumpay sa kabila ng pinsala. Ang kanyang tingin ay dumako kay Mang Jose ng hindi maitagong paghamak. Sa halip, naglilinis siya ng mga inodoro na eksaktong kung saan siya nabibilang. Nanatiling tahimik si Mang Jose, mahigpit ang panga, nakakuyom ang mga kamay sa kanyang tagiliran. Ngunit si Andrea, na natutulog sa isa sa mga silya ng lobby na nakatalukbong ng jacket ni Mang Jose, ay nagising sa tunog ng mga nag-aaway na boses. Natumba siya patungo sa kanyang ama, kinukuskos ang kanyang mga mata. Daddy, anong nangyayari? Bakit nagagalit ang lahat? Ngumisi si Ginoong Carlo. Ito mismo ang problema. Masyado kang abala sa paglalaro ng bahay, kasama ang lalaking ito at ang kanyang anak kaya nakalimutan mo na ang nakataya. Ang kasal natin ay sa loob ng 6 na linggo. Ang pagsasama ng iyong kumpanya sa investment portfolio ng aking firm ay magbubuo ng isang powerhouse. Ngunit kung kumalat ang balita na sangkot ka sa kanya, mawawala ang lahat. Hahawakan ang mga investor. Tatanungin ng iyong board ang iyong paghusga. Tapos na. Kung gayon, hayaan na itong matapos, malamig na sabi ni Guy Althea. Hindi kita mahal, Carlo. Kailanman ay hindi. Ang engagement na ito ay ideya ng aking ama, hindi sa akin, at tapos na akong hayaan siyang diktahan ang aking buhay. Namula ang mukha ni Ginoong Ramon. Walang utang na loob ka. Hindi. Ang boses ni Guy Althea ay pumutol sa lobby na parang talim. Pag-usapan natin kung paano mo isinakripisyo ang bawat makabuluhang relasyon na sana ay mayroon ako dahil hindi sapat ang kita. Pag-usapan natin kung paano mo ako pinaniwalaan na ang pag-ibig ay isang kahinaan at ang kapangyarihan ang tanging bagay na mahalaga. At pag-usapan natin kung paano ka nanood at hinayaan mong bumagsak ang buhay ng isang inosenteng tao dahil mas mahalaga ang pagtitipid kaysa sa paggawa ng tama. Bumaling siya kay Ginoong Carlo. Ang engagement ay tapos na. Makakatanggap ka ng formal na abiso mula sa aking mga abogado bukas. Nagulo ang ekspresyon ni Ginoong Carlo sa galit. Pagsisisihan mo ito. May ebidensya ako ng financial irregularities sa iyong mga acquisition. Ililibing kita. Subukan mo, sabi ni Guy Althea. Ngunit gawin mo iyon mula sa malayo. Hindi ka na welcome sa aking gusali. Sinamahan ng seguridad si Ginoong Carlo palabas, ang kanyang mga banta ay umaalingaw sa marmol na bulwagan. Nanatili si Ginoong Ramon, ang kanyang mga mata ay matigas na parang bato. Nagkakamali ka, Althea. Ang lalaking iyon ay isang multo, isang kabiguan. Hihilahin kanya pababa. Siguro, tahimik na sabi ni Althea. Ngunit, kaya kong tingnan ang aking sarili sa salamin. Masasabi mo ba ang pareho? Tumalikod si Ginoong Ramon Madrigal at umalis ng walang imik. Sa katahimikan na sumunod, umupo si Althea sa piano bench sa tabi ni Mang Jose. Umakyat si Andrea sa kandungan ng kanyang ama, ang kanyang maliliit na braso ay pumulupot sa liig nito. Tiningnan ng bata si Guy Althea nang may seryosong kulay kape na mga mata. Nagawang umiti ni Guy Althea nang mailuha. Medyo. Ngunit minsan ang kalungkutan ay nangangahulugan na matapang kang pumili ng tama sa halip na madali. Matapang din si Daddy, sabi ni Andrea. Nagpapamusik siya kahit masakit minsan ang kamay niya. Tiningnan ni Guy Althea si Mang Jose. Talaga? Tiningnan niya ito. Nakita niya hindi ang janitor o ang multo ng isang sirang pangarap, kundi ang lalaking tahimik na nagmahal sa kanya sa loob ng 16 na taon, na sumulat sa kanya ng isang awit na napakaganda na nakatulong sa kanya sa kanyang pinakamadilim na gabi, kahit na wala siyang nakuhang kredito para dito. Na isinakripisyo ang sariling mga pangarap upang bigyan ng kahulugan ang alaala ng isang patay na bata. Patugtugin mo ulit, bulong niya. Nag-aalangan si Mang Jose, pagkatapos ay inilipat si Andrea, upang umupo ito sa tabi niya sa bangko. Magkasama, ama at anak, sila ay naglaro.
Ang maliliit na daliri ni Andrea ay nadapa sa mga simpleng bahagi na itinuro ni Mang Jose, at ang kanyang peklat na kamay ay gumalaw ng may hirap at gilas ng isang taong tumangging hayaan ang sakit na nakawin ang kanyang huling koneksyon sa kagandahan. Ang melodya ay umalingaw sa walang laman na lobby, hindi na isang multo ng nakaraan, kundi isang tulay patungo sa isang bagay na bago. Nang maglaho ang huling nota, inilahad ni Althea ang kanyang kamay at kinapitan ang nasirang kamay ni Mang Jose sa kanyang dalawang kamay. Kailangan kong malaman, sabi niya, kung hihiligin ko sa iyong bigyan mo ako ng pagkakataon na makilala ka, talagang makilala ka, magiging matapang ka ba upang sumagot ng kahit nadala ko ang lahat ng bagaheng ito, kahit nalabanan tayo ng aking ama sa bawat hakbang. Kahit natawagin ka ng mundo na gold digger at ako ay isang tanga. Nagliwanag ang mga mata ni Mang Jose. Sumulat ako sa iyo ng kanta ng pag-ibig 16 na taon na ang nakalipas. Sa tingin ko, kaya ko nang magkaroon ng kaunting tapang ngayon. Tumawa si Althea, ang tunog ay sumira sa luha. Mabuti, dahil takot na takot ako, at kailangan ko ng isang taong nakakaalam kung paano magsimulang muli. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Tinupad ni Ginoong Carlo ang kanyang mga banta. Naglabas ng maingat na inedit na mga dokumentong pinansyal sa media na nagpinta kay Althea bilang pabaya at hindi karapat-dapat na mamuno. Ngunit lumabas si Ginoong Rafael de la Cruz na may dokumentasyon na nagpapatunay na si Mang Jose nga ang tunay na kompositor ng Pangako ng Bituin at nagbago ang kwento. Sa halip na isang iskandalo, naging kwento ito ng matagal nang nawalang pag-ibig at artistikong integridad. Ang mga donor at investor na sa simula ay nag-alinlangan ay nagkaisa sa likod ni Althea, na antig sa pag-ibig sa lahat ng ito. Si Ginoong Ramon Madrigal ay matinding lumaban upang mabawi ang kontrol sa kumpanya, ngunit pumanig ang board kay Althea. Pinilit nila itong magretiro ng maaga na may severance package at isang non-compete clause na epektibong nagtapos sa kanyang impluensya. Lumipat ito sa probinsya, galit at nag-iisa, at nagdalamhati si Althea sa amang gusto niyang maging kaysa sa naging siya. Dahan-dahan, maingat na bumalik si Mang Jose sa musika. Pinondohan ni Althea ang paglikha ng isang scholarship program sa pangalan ni Leo Ferrer at Jose Calders para sa mga batang musikero mula sa mahihirap na pamilya. Nagsimulang magturo ng piano si Mang Jose sa mga bata sa isang community center, at 2 beses sa isang linggo, dumalo si Andrea sa kanyang mga klase. Ang kanyang tawa ay umaalingaw sa mga silid na masyadong matagal ng tahimik. 1 taon pagkatapos ng bisperas ng Pasko na iyon, idinaos ng Madrigal Holdings ang taunang holiday charity concert nito. Puno ang ballroom, bawat upuan ay may nakaupo, ang hangin ay puno ng pag-asa. Nang lumakad si Mang Jose sa entablado, nakasuot hindi ng damit pang trabaho, kundi ng isang simpleng itim na suit, ang kamay ng kanyang anak ay nasa kanya, ang mga manonood ay nagsipalakpakan. Umupo siya sa grand piano at kumuha si Andrea ng lugar sa isang maliit na bangko sa tabi niya. Nakatayo si Althea sa gilid ng entablado, ang kanyang puso ay nasa lalamunan. Muli siyang nakasuot ng pula, ngunit sa pagkakataong ito ang damit ay parang isang pagdiriwang sa halip na baluti. Natagpuan ng mga daliri ni Mang Jose ang mga susi at ang Pangako ng Bituin ay pumuno sa bulwagan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pagtatapos. Nagsulat siya ng isang bagong koda, isang serye ng mga nagkakaskadang parirala na nagpapahiwatig hindi ng pagkawala, kundi ng pag-asa, ng pangalawang pagkakataon, ng pag-ibig na naghihintay ng matyaga sa dilim hanggang sa wakas ay tawagin ito sa liwanag. Nang matapos ang musika at bumuhos ang palakpak, tumayo si Mang Jose at nakita si Althea sa gitna ng maraming tao. Lumapit siya sa entablado, at nang makarating siya sa kanya, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang melodya na iyong isinulat ay 2 beses akong iniligtas, sabi niya. Halos hindi marinig ang kanyang boses sa gitna ng naghihiyawang mga manonood. Sa unang pagkakataon, nagbigay ito sa akin ng dahilan upang ipagpatuloy ang buhay pagkatapos mamatay ni Leo. Sa pangalawang pagkakataon, inakay nito ako sa iyo. Ngumiti si Mang Jose at binago nito ang kanyang buong mukha. Kung gayon masasabi kong sulit ang bawat nota. Hinila ni Andrea ang kamay ni Althea. Pwede na ba kaming mag-hot chocolate ngayon? Yung may marshmallows? Tumawa si Althea at binuhat ang bata.
Habang magkasama silang bumaba ng entablado, si Mang Jose, Di, Althea, at Andrea, ang melodya ay tila nanatili pa rin sa hangin. Isang pangakong tinupad, isang bilog na nabuo. Sa likuran nila, pinapanood ni Ginoong Rafael de la Cruz mula sa madla, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Alam na minsan ang pinakamagandang musika ay hindi nagmumula sa perpektong pagganap, kundi sa mga basag na taong sapat ang tapang upang maglaro pa rin. Makalipas ang ilang buwan, sa isang hapon ng tagsibol, nang ang mga cherry blossom ay dumadaloy na parang nyebe sa parke ng lungsod, umupo sina Mang Jose at Di. Althea sa isang bangko habang hinahabol ni Andrea ang mga paru-paro sa damuhan. Ang sikat ng araw ay nagpakinang sa buhok ni Althea na parang ginto, at naisip ni Mang Jose, hindi sa unang pagkakataon, na siya ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Iniisip ko, sabi ni Althea, inihilig ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Tungkol sa awit na pangako ng bituin. Mayroon itong pagtatapos dati, ngunit parang iba na ngayon, parang patuloy pa rin itong isinusulat. Pinagtagpo ni Mang Jose ang kanilang mga daliri. Marahil iyon ang punto. Marahil ang pinakamahusay na mga pangako ay hindi ang mga ginagawa natin ng isang beses at ikinukulong. Marahil sila ang mga patuloy nating ginagawa araw-araw sa libu-libong maliliit na paraan. Humarap si Althea upang tingnan siya, ang kanyang asul na mga mata ay malambot. Kung gayon, mangako ka sa akin. Hindi habang buhay. Hindi isang malaking deklarasyon. Mangako ka lang sa akin ngayon na patuloy kang maglalaro, na patuloy mong tuturuan si Andrea, na patuloy mong ipapakita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng magmahal ng isang bagay kahit na mahirap. Ipinangako ko, sabi ni Mang Jose. At ibig sabihin niya iyon. Tumakbo pabalik sa kanila si Andrea, hingal na hingal at nakangiti. Isang talulot ng cherry blossom ang nakasabit sa kanyang maitim na kulot. Daddy at Althea, halika kayo. May nagpipiano roon malapit sa fountain, at napakagaling niya, pero hindi kasing galing mo. Tumawa si Mang Jose at tumayo, hinila si Althea pa tayo. Dapat ba tayong makinig? Siyempre, sabi ni Althea. Ngunit una, tumayo siya sa kanyang mga daliri ng paa at hinalikan ito ng malambot at tiyak na lasa ng kape at pangako. Nang maghiwalay sila, ang mga mata ni Mang Jose ay nagniningning sa hindi pa natulo na luha. Para saan iyon? Para sa pagsulat ng awit sa akin nang hindi mo kailangan. Para sa pagiging matapang na magpakita kahit natakot ka, para sa pagtuturo sa akin na minsan ang pinakapambihirang tao ay ang mga taong hindi pinapansin ng lahat. Pinigan niya ang kamay nito. Para sa pagiging ikaw. Naglakad sila patungo sa fountain, si Andrea ay tumatalon sa unahan, at naisip ni Mang Jose kung paano 16 na taon na ang nakalipas ay isang takot na bata na ibinuhos ang kanyang puso sa 8 bar ng musika. Hindi kailanman inisip kung saan dadalhin ang mga notang iyon. Sa isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap na posible. Ang pianista sa fountain ay bata, marahil 19, naglalaro ng may mas malaking sigasig kaysa sa kasanayan. Ngunit may isang bagay na puro sa kanyang pagsisikap, isang bagay na nagpaalala kay Mang Jose kung sino siya dati. Nang matapos ng bata ang kanyang awit at tumingin ng kinakabahan, naghihintay ng pagpuna, pumalakpak si Mang Jose. Napakaganda niyan, sabi niya. Patuloy kang maglaro kahit na mahirap. Kahit na sabihin ng mga tao na hindi ka sapat. Patuloy kang maglaro. Nagliwanag ang mukha ng batang pianista at masigla itong tumango bago magsimula ng isa pang awit. Inakbayan ni Althea si Mang Jose habang nakikinig sila. Umakyat si Andrea sa kanyang kandungan at silang tatlo ay umupo doon habang ang musika ay bumabalot sa kanila, hindi perpekto, taos puso at masakit na tao. Sa itaas nila, ang mga cherry blossom ay nahuhulog na parang biyaya. At sa kung saan sa malayo, may tumatawa at ang mundo ay naramdaman sa sandaling ito, eksaktong kung paano ito nararapat. Nang gabing iyon, matapos maihiga si Andrea sa kama kasama ang kanyang paboritong stuffed beer at isang awit pampatulog, bumalik si Mang Jose sa piano sa apartment ni Althea. Binili niya ito para rito 3 buwan na ang nakakaraan, at sa tuwing nakikita niya ito, sumisikip ang kanyang lalamunan sa damdamin. Umupo siya sa tabi niya sa bangko, ang kanyang ulo ay nakahilig sa kanyang balikat. Patugtugin mo ako ng isang bagong bagay, sabi niya.
Isang bagay na atin lamang. Ang mga daliri ni Mang Jose ay nag-aalangan sa mga susi at pagkatapos ay nagsimula siya. Ang melodya ay simple sa simula, isang usapan lamang sa pagitan ng dalawang nota, nag-aalangan at naghahanap. Ngunit unti-unti itong lumaki, naging isang dialogo, naging isang sayaw. May mga sandali ng disonansya na nalutas sa pagkakaisa, mga parirala na nadapa bago mahanap ang kanilang ritmo, mga katahimikan na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa tunog. Nang matapos siya, umiiyak si Althea. Ano ang tawag dito? Naisip ni Mang Jose sa isang sandali. Ikalawang kilusan, sabi niya. Dahil bawat dakilang piraso ng musika ay may higit sa isang bahagi. At ito ay simula pa lamang. Hinalikan siya ni Althea pagkatapos, malalim at mabagal. At nang sa wakas ay humiwalay sila, bumulong siya sa kanyang mga labi. Mangako ka sa akin na patuloy nating isusulat ang awit na ito ng magkasama. Na anuman ang mangyari, hindi natin hahayaan na tumigil ang musika. Ipinangako ko, sabi ni Mang Jose. At sa pagkakataong ito ay walang mga lihim, walang mga anino, walang mga multo ng nakaraan na nakatayo sa pagitan nila. Dalawang tao lamang ang nagkahanap sa isa't isa sa paglipas ng mga taon at pagkawala at imposibleng mga pagsubok, na pinili ang isa't isa hindi dahil madali ito, kundi dahil ang ilang mga awit ay masyadong mahalaga upang hindi kantahin. Sa labas, ang lungsod ay umaalingaw ng kanyang simponya sa gabi, mga busina ng kotse at malalayong sirena at ang mahinang pag-agos ng hangin sa mga puno. Ngunit sa loob ng apartment na iyon, sa gintong liwanag ng lampara, may musika lamang. Ang uri na nagpapagaling, ang uri na nagliligtas, ang uri na nagpapatunay na kahit ang pinakabasag na bagay ay maaaring muling maging maganda kung may isang sapat na matapang na handang sumubok.